Hello pong muli mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, putok na putok po sa balita mga katambay. Ito pong sinasabing patong sa ulo ng Pastor Kibuloy nung mga nakaraang balita. At 10 milyon po ang nakapatong po dito. At hinamon din po ni Apollo Kibuloy na magbibigay din siya ng extra 10 milyon, di umano, kung sino ang makapagtuturo sa kanya o magbibigay impormasyon para siya ay mahuli. Pero sa kabila ng mga tambay, nagsalita naman po ang ating Pangulong Marcos. Ang sinabi po ay pugante. Pugante po ang Kibuloy mga katambay, ang Apollo. At kailangan po siyang mahuli o sinasabing maaresto ang isang pugante ayon po sa Pangulong Marcos. Ito po, painggan po natin ang balita dito po sa News 5 mga katambay at komentuhan po natin ang balita. Sa ibang balita mismong, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang humamon kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na magpakita na. Dagdag pa ng Pangulo, walang masama kung may gustong maglabas ng pabuya para sa ika-aaresto ng pastor. Para po sa detalye, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, ano ba ang naging pahayag ng Pangulo tungkol kay Kibuloy? Ruth, pumalag si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkwestiyon ng kampo ni Apollo Kibuloy sa pagtanggap ng gobyerno ng tulong mula sa mga pribadong individual para mabuo ang 10 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng pastor. Giit kamakailan ni Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Kibuloy, sa pondo dapat ng gobyerno kinukuha ang bounty. Dapat din daw isiwalat ng DILG kung sino ang nagbigay ng pabuya. Importante raw kasing malaman kung ano ang agenda nito sa paglabas ng reward money laban sa pastor. Pero sa panayam ng media kanina, sinabi ng Pangulo na wala siyang nakikitang problema sa pagtulong ng mga pribadong individual na mahanap ang isang pugante. Hamon pa ng Pangulo kay Kibuloy, magpakita ka na lang. Pakinggan natin ang pahayag ng Pangulo. Bakit hindi? Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, he is a fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice. Ayan po mga katambay, ang pahayag po ng Pangulo na pugante, fugitive ang Pastor Kibuloy mga katambay. At kino-question po mga katambay ng mga abogado ni Kibuloy na bakit po yung bounty o yung pabuya ay nanggagaling po sa private sector, hindi po sa gobyerno. Di po ba mga katambay? Dahil ito po yung mga maalam po sa batas ito mga katambay, itong mga abogado. At parang hindi po yata nasusunod ang ang batas sa ating bansa. Dahil alam naman po ng mga abogado yan na bakit hindi dapat po sa gobyerno nanggagaling po ang bounty o sinasabing pabuya, hindi po sa private sector mga katambay. Yun po yung tanong lang ni Kamanong mga katambay. Bakit po kaya kung sinasabi po na pugante ang Pastor Kibuloy, ito po ang naging kaso po nito ay di umano ay pagbuhay lang po. Pagbuhay, binuhay po muli yung kaso niya na hindi pa po nag-uumpisa ang hearing dahil nga po ang Kibuloy, ang tingin po niya sa kanyang sarili ay hindi po siya makakuha ng fair justice dito po sa administrasyon po ng bagong Pilipinas. Di po ba mga katambay? Dahil nakita po natin mismo ang Pangulo ng Pilipinas ay tinatawag na pong pugante ang Pastor Kibuloy mga katambay. At nakakalungkot lang po mga katambay na baka naman po talagang malaki po ang problema ng bagong Pilipinas, lalo po ngayon umiiral po ang sistema ng kung paano po sila mag-handle ng katulad po ng ganito. Napakahina na po ba ng ating mga kapulisan at ang ating kasundaluhan para po hindi makita o hindi makuha ang isang Kibuloy? Di po ba mga katambay? Nagtatanong lang si Kamanong, bakit kailangan pa ng bounty o pabuya na manggagaling
sa mga private sector. At isa rin po ang tanong ni Kamanong, di dapat po ilantad po ng DILG at ng sinasabing DOJ, di umano, at ng pamahalaan kung sino po itong mga private sector na nagdo-donate ng ganito kalalaking pera para po malaman ng taong bayan kung baka ito po meron na mga interest, di po ba? O mga sinasabing sa politika. Kaya po alam naman po natin na po politika po ang mga Duterte dahil ang Kibuloy ay kadikit o malapit sa mga Duterte. Di po ba mga tambay? Kailangan po ito ay maging parehas, ang sinasabing pagpapatakbo kung paano po sinasabing ilabas ang 10 milyon na pabuya dito sa ulo ng Pastor Kibuloy na sinasabing puganti na, mga katambay, na hindi pa nag-uumpisa ang hearing sa korte. Mga katambay, wala pang hearing dahil binubuhay pa lang ang kanyang kaso at marami pang kasong isinasampa dito, di umano. Mga katambay, na hindi pa rin nag-uumpisa ang hearing ng kanyang kaso. Kaya antimano po, ayon po sa ating Pangulo, ay isa ng pugante ang Pastor Kibuloy. Samantalang sinasabi ng mga Pilipino, kung hindi rin nagamit ang istasyon ng Kibuloy noong mga panahon na siya'y kumakampanya at ang tanging istasyon lang ni Kibuloy ang tumangkilik sa kanya noong mga panahon na siya'y kumakampanya dahil nakita po natin na ang ating dalawang mata na hindi po siya mabango sa mga giant media ng ating bansa nung kampanyahan. Kaya nga po sabi rin ng mga Pilipino, mga kapwa natin Pilipino, ganito po ang bagong Pilipinas, tumanaw daw ng utang na loob kay Kibuloy, mga katambay. At napakatalino rin po ng Kibuloy, mga katambay, dahil sa dami po ng kanyang mga eksperyensya, dahil marami na rin pong nasamahang mga politiko yan, mga katambay. Di po ba? Kaya alam niya po ang mga galaw at kilos ng isang gobyerno, katulad po ng bagong Pilipinas, mga katambay. Kung sa panahon po ng bagong Pilipinas siya ililitisin, sa tingin po yata ni Pastor Kibuloy, di umano, ay hindi po siya makakuha ng fair justice, mga katambay. At paano naman po kaya, mga katambay, kung ang Pastor Kibuloy naman ang magsalita na sinasabing pugante di umano ang pastor? Paano naman po kaya kung sabihin naman di umano ng pastor na siya naman ay drug addict at drug user? Mga katambay, dahil bago mo pagbintangan ng isang pugante di umano na si Pastor Kibuloy, manalamin ka muna di umano, mga katambay, ang ating Pangulo. Isang damukal din ang hinaharap na issue, lalo po sa droga. Na hanggang ngayon hindi naman nakakalimutan ng mga Pilipino ang pagiging sinasabing sangkot niya sa droga at pagiging addicted nito sa drugs, di ba? Dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpapa-blood test, mga katambay, o follicle hair test na dapat ay gawin sa kanya. At sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, doon siya magpa-drug test sa Luneta, kaharap ang sambayan ng Pilipino at ang private sector na susuri dito, di umano. Kaya nga po, natatawa na lang si Kamanong, mga tambay, sa ating Pangulo na palibasa di umano ay hindi siya isang abogado. Kaya po parang sa kanya napakadali niyang magsalita rin ng bugante ang Pastor Kibuloy. Di ba? Matatalino po ang abogado ng Kibuloy, mga tambay. Kaya kaya-kaya po nila salagin ang lalabas na salita sa isang Pangulo ng Pilipinas. Dahil, mismo ang Pangulo ng Pilipinas, hindi ka makakuha ng fair justice. Di ba mga katambay? At sabihin mo, pugante na ang Kibuloy sa isang presidente na binubuhay pa lang yung kaso at sinasampa ang mga kaso. Maraming kasong isinampa. At wag natin sabihin may kaso siya sa Amerika. Iba po ang sistema ng batas. Hindi po tayo saklaw ng Amerika. Kung may kaso po ang Kibuloy sa Amerika, sa Amerika po yun, hindi po sa Pilipinas. At hindi pa rin po tapos ang hearing sa Amerika, mga katambay. Hindi pa po tapos. Umuusad pa rin. Sa Pilipinas, hindi pa po umuusad ang kaso ni Kibuloy, mga katambay. At yung mga sinasabing mga investigasyon sa Kamara at sa Senado, hindi pa po umuusad yan, mga katambay, kung ano man ang mga sinampa sa pastor. At ganun din po yung mga kaso di umano na binuhay
dito po sa kanyang probinsya, sa Davao City. Kaya po kayo po mga tambay, ano po masasabi nyo rito sa sistema po ng ating bagong Pilipinas, sa pamumuno po ng ating Pangulong Marcos, na napakadali po sa kanya na akusa agad at magparatang antimano'y puganti sa batas ang Pastor Kibuloy. Ang dapat po dyan bilang Commander-in-Chief sa komento ni Kamanong, talagang puspusin o pursigihin na madakip ang Kibuloy. Pero wag po muna sana tayong mag-conclude na puganti agad ang isang Kibuloy sa batas. Dahil unang-una, hindi ang Kibuloy ay meron din sariling paniniwala. Dahil may demokrasya po sa ating bansa, mga katamay. May demokrasya. Kalayaan po ni Kibuloy, na hindi pa siya magpakita sa panahon ngayon sa batas. At kung sinasabing ang batas ang masusunod, dapat ipatupad po ang batas. Hulihin ang Kibuloy, di po ba? Manhunt ang gawin nila po sa Kibuloy kung talagang ito po ay kailangan mahuli at malitis ng korte, di po ba? Kailangan litisin sa korte, hulihin at puspusin po dapat. Hindi po magpapalabas agad tayo ng pugante ang isang Kibuloy na hindi pa po nahatulan ng korte. Di po ba mga tambay? Puspusin po ang paghuli rito at nang madala, di umano sa korte, pero sinasabi nga ni Kamanong, matalino po ang Pastor Kibuloy. Alam niya sa sarili niya, di umano, na hindi siya makakuha ng tamang justice dito sa sinasabing pamamahala po ng bagong Pilipinas. Dahil mismo ang Pangulong Marcos ay may issue rin di umano na hindi po katanggap-tanggap at hindi pa rin po tapos ang issue niya sa droga sa kanyang sarili, mga tambay. Kaya po, mga tambay, yan din po siguro ang naisip ni Kibuloy. Kung ako ay lilitisin, samantalang ang Pangulo ng Pilipinas ay meron ding issue na droga na napakalaking problema para sa kanya, pero binabaliwala po ng sinasabing mga nag-iimbestiga sa ating bansa, lalo po ang Senado at Kamara, ni hindi man lang tinututukan po ang issue ng Pangulo na droga sa kanya. Pero ang Kibuloy, tinututukan at may patong pang 10 milyon na galing sa private sector, mga tambay. Tama po ba ito? Nagtatanong lang po ang mga abogado ni Pastor Kibuloy na sa tingin po nila ay hindi tama po ang nangyayari sistema po dito po sa pinalabas na patong na 10 milyon sa ulo ni Pastor Kibuloy, mga katambay. Kaya po ano pa po kaya ang asahan natin dito po sa umiiral na justice ngayon sa bagong Pilipinas, sa ating bansa, na meron pa pong isang katulad ng isang napakalaking tao at kilalang tao at kilalang pastor sa ating bansa, napakadali pong patungan ng 10 milyon at maging wanted at puganti agad sa sistema po ng batas natin ngayon sa bagong Pilipinas, mga tambay. Ano po sa tingin nyo ang nangyayari po sa ating bansa? Tama po ba ito, mga tambay, na umiiral sa ating bansa? Ano po ang masasabi nyo at komento dito po sa nangyayaring issue kay Pastor Apollo Kibuloy, mga tambay? Pwede po tayo mag-comment. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ingatan nawa po. Maraming salamat. Bye-bye. Sa muli.